May batang lumitaw sa isang liblib na baryo, tahimik, walang kausap, pero laging nakikita sa tabi ng isang matandang babae. Akala ng lahat, normal lang hanggang isang gabi, bigla na lang siyang nawala. At doon nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. Sino nga ba talaga ang batang ito? Buhay ba siya o matagal ng patay? Kung akala mong kilala mo na ang lahat ng kasama mo sa bahay, mag-isip ka ulit. Dahil minsan, ang kinakasama mo hindi mo alam, matagal ng multo. Pakinggan ang nakakakilabot na kwento ng batang kinakasama, isang tunay na horror story na hindi mo malilimutan. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may batang lalaki na palaging kinakasama ng kanyang mga kaibigan tuwing gabi. Hindi nila alam na may something nakakaiba sa batang iyon. Isang gabi, habang naglalakad sila sa madilim na daan pauwi, napansin nila na iba ang kilos ng batang lalaki. Tahimik siya, parang may tinatago. Biglang huminto siya at tumingin sa paligid, ang mga mata niya ay nagliliwanag na parang may apoy. Narinig nila ang mahinang bulong mula sa kanya, ngunit walang malinaw na salita. Ang hangin ay biglang lumamig at tila tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Napatingin ang kanyang mga kaibigan sa kanya na puno ng takot at pagdududa. Bigla niyang hinawakan ang braso ng isang kaibigan, at ang balat niya ay sobrang lamig na para bang yelo. Nakita nila ang malalim na galit at lungkot sa kanyang mga mata, na hindi na para sa isang bata. Napalingon siya sa isang puno, at sa dilim, may mga aninong parang gumagalaw. Naramdaman nila ang bigat ng presensya na hindi nila maintindihan. Biglang bumalik sa kanya ang tinig, mas malakas na, at nagsabi ng mga salitang hindi maintindihan ng mga kaibigan. Doon nila naisip na hindi siya normal na bata. Naglakad siya palayo, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bulong mula sa ibang mundo. Sinundan siya ng mga kaibigan, ngunit habang papalapit sila, nakita nila ang isang malalim na sugat sa liig ng bata. Hindi ito simpleng sugat, ito ay parang kuko ng isang nilalang mula sa dilim. Humina ang ilaw ng buwan at biglang naglaho ang bata sa harap nila. Narinig nila ang isang malakas na tawa na nagmumula sa hangin, malamig at nakakatakot. Hindi nila na makita pa ang bata mula noon. Ang mga kaibigan ay nagpasya na huwag nang bumalik sa baryo pagkatapos ng gabing iyon. Sabi nila, ang batang iyon ay hindi basta bata, isa siyang kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. At sa bawat gabi, sinasabing bumabalik siya upang hanapin ang mga kasama na magpapalaya sa kanya mula sa kanyang sumpa. May mga pagkakataon na naririnig pa rin ng mga taga-baryo ang iyak ng bata sa gabi, mula sa mga madidilim na sulok ng kagubatan. Sinasabing kapag malakas ang hangin, dala nito ang malamig na hangin na parang humahaplos sa balat ng mga naglalakad. Isang gabi, may isang matapang na dalaga na nagdesisyong harapin ang misteryo ng batang kinakasama. Dala niya ang isang kandila at rosaryo, at pumasok siya sa kagubatan habang unti-unting lumalim ang dilim. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang malamig na paghinga sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga aninong sumasayaw sa liwanag ng kandila. Bigla siyang naramdaman na may humawak sa kanyang balikat, malamig at mahina. Napalingon siya, at sa harap niya, nakita ang mukha ng batang iyon, walang buhay na mga mata, ngunit puno ng lungkot at pakiusap. Nagsalita ang bata gamit ang tinig na parang nagmumula sa malayong mundo. Sinabi nito na hindi siya nakakaalis dahil sa isang sumpa, at tanging ang tunay na may tapang ang makakatulong sa kanya. Pinilit ng dalaga na hawakan ang kamay ng bata, at sa sandaling iyon, kumalat ang malamig na enerhiya sa paligid. Napuno ng liwanag ang kagubatan at naglaho ang mga anino sa paligid. Ngunit bago tuluyang mawala ang bata, may sinabi siyang babala. Kung hindi mo ako tutulungan, babalik ako upang maghanap ng kasama sa kadiliman. At pagkatapos ng mga salitang iyon, nawala siya na parang bula sa hangin. Simula noon, ang dalaga ay hindi na muling nakita sa baryo. Ngunit ang mga tao ay nagsasabing may naririnig pa rin silang mga bulong sa gabi, mga bulong ng batang hindi nakatakas sa kanyang sumpa. Mula noon, ang baryo ay naging tahimik tuwing gabi, puno ng takot at pag-aalinlangan. Maraming mga naglakad sa madilim na daan ang nakaramdam ng biglaang lamig na tila bumabalot sa kanila. May mga nagsasabing nakita nila ang anino ng batang iyon na naglalakad ng walang direksyon, na parang naghahanap ng something na hindi maabot. Isang gabi, may isang matandang lalaking residente ang naglakas loob na magdasal sa harap ng lumang simbahan. Sinabi niya na ang batang iyon ay nangangailangan ng kapatawaran upang makalaya. Habang nagdarasal siya,
naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran, kasabay ng mahina ngunit malinaw na bulong. Salamat, ang mga salitang iyon ang narinig niya, na para bang ang kaluluwa ng bata ay nagbigay ng paalam. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Minsan, sa tuwing gabi ng bagyo, naririnig pa rin ng mga taga-baryo ang mga hakbang ng bata na palibhasa ay naghahanap pa rin ng kasama. At sa bawat pagdaan ng hangin, dala nito ang paalala ng isang sumpang hindi basta-basta natatapos. Sa bawat lagaslas ng hangin, naririnig ang mahihinang iyak na tila nagmumula sa malalim na kailaliman ng kagubatan. Ang mga ilaw sa bahay ay bigla ang kumikislap na para bang may presensya na gumagalaw sa paligid. May mga nag-uulat na nakakita ng maliliit na paa na sumusunod sa kanilang mga yapak sa dilim, ngunit paglingon nila, wala na. Ang pangalan ng batang kinakasama ay unti-unting naging alamat sa baryo, isang babala sa mga hindi marunong magpahalaga sa buhay at kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga naniniwala pa rin na may paraan upang tuluyang mapalaya ang batang iyon mula sa kanyang sumpa. Ngunit ang daan patungo sa kalayaan ay puno ng panganib at bawat hakbang ay maaaring magdala ng mas madilim na kapalaran. Ang mga naglakas loob na subukan ay nawawala ng misteryoso o bumabalik na may dalang kakaibang kwento ng takot at pag-aalinlangan. Sa huli, ang kwento ng batang kinakasama ay hindi lamang isang simpleng alamat, ito ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na naunawaan. At sa bawat gabi, kapag ang dilim ay bumabalot sa mundo, ang anino ng batang iyon ay patuloy na naghahanap ng kalayaan mula sa kadiliman na siyang bumihag sa kanya. Ngunit may isang gabi, may isang batang lalaki mula sa baryo ang nagdesisyon na alamin ang katotohanan. Dala niya ang kanyang lakas ng loob at isang maliit na krus na minana pa mula sa kanyang lola. Pumasok siya sa madilim na kagubatan, sinusundan ang mga yapak na iniwan ng batang kinakasama. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadagundong sa kanyang tenga. Nakita niya ang mga aninong sumasayaw sa paligid, tila nagbabantay sa isang lihim na hindi dapat malaman. Sa gitna ng kagubatan, may isang lumang balon na natatakpan ng mga lumot at dahon. Doong niya naramdaman ang matinding presensya ng batang kinakasama. Inilapit niya ang krus sa balon at nagsimulang magdasal ng taimtim. Biglang lumabas mula sa loob ng balon ang isang malamig na ulap na unti-unting humubog sa anyo ng bata. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha at sa isang mahinang tinig ay sinabi, "Salamat sa pagdating mo sa wakas, may nakinig sa akin." Ngunit bago pa man tuluyang mawala ang anino ng bata, may naramdaman ang batang lalaki, isang malamig na kamay na mahigpit na humawak sa kanya. Hindi ito kamay ng tao, kundi ng isang nilalang na nagtatago sa kadiliman, naghihintay ng pagkakataon upang magdala ng takot. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang malamig na kamay ay unti-unting humigpit, parang sinusubukang pigilin ang batang lalaki na umalis. Napangiti ang anyo ng bata, ngunit may kakaibang kalungkutan na bumabalot sa kanyang mga mata. "Hindi ako ang tunay na sumpa," bulong niya ng may bigat. "Ang sumpa ay nasa nilalang na ito na nagbabantay sa akin upang hindi ako makalaya." Naramdaman ng batang lalaki ang matinding presensya ng nilalang na parang isang aninong sumasakop sa buong kagubatan. Habang siya ay nagpapakumbaba at patuloy na nagdarasal, unti-unting humina ang pagkakahawak ng malamig na kamay. Naramdaman niyang lumalakas ang liwanag mula sa krus na hawak niya, nagpapalaya sa kadiliman. Ngunit bago tuluyang mawala ang nilalang, nagpaalala ito ng isang babala. "Kung hindi mo ito titigil, ang sumpa ay mananatili at dadalhin ko ang iyong kaluluwa sa kadiliman." Huminga ng malalim ang batang lalaki, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban para sa kalayaan. Ang gabi ay patuloy na naglalaman ng mga lihim, at ang kwento ng batang kinakasama ay magpapatuloy hanggang sa magkaroon ng katapusan. Habang papalakas ang liwanag ng krus, naramdaman ng batang lalaki ang malamig na hangin na unti-unting humuhupa. Nakita niya ang anino ng nilalang na naglalaho sa kadiliman, tila pinipilit pang kumapit, ngunit pilit nang napipilitang bumitaw. Tumayo siya ng buong tapang, hawak pa rin ang krus na parang sandata laban sa dilim. Ngunit habang lumalabas siya mula sa kagubatan, naramdaman niya ang mga matang sumusubaybay sa kanyang likuran, mga matang hindi tao, malamig at walang buhay. Hindi siya sigurado kung tunay na nawala ang sumpa, o kung ito ay lilitaw muli sa oras na siya ay magpakumbaba. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ngunit may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib, ang paniniwala na may pag-asa pa. Mula sa gabing iyon,
ang mga kwento ng batang kinakasama ay nagsimulang mabago. May mga nagsasabing mailiwanag na pumalit sa dilim, at ang batang iyon ay nagiging gabay sa mga naliligaw sa madilim na kagubatan. Ngunit ang mga bulong ng babala ay nananatili, ang sumpa ay hindi basta mawawala. Kinakailangan ng tapang at pananampalataya upang mapalaya ang kaluluwa na matagal nang naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. At hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang anino ng batang kinakasama ay mananatiling bahagi ng gabi. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkakaroon ng pagbabago sa baryo. Ang mga madilim na sulok na dati ay puno ng takot, ngayon ay nagkakaroon ng liwanag. Ngunit may mga sandaling ang hangin ay biglang lumalamig ng walang dahilan. May mga gabi na ang katahimikan ay pinutol ng mahihinang bulong na nagmumula sa mga punong kahoy. Ang mga matatanda ay nagsasabing ito ang paalala ng batang kinakasama, na kahit may liwanag, hindi pa rin siya ganap na nakalaya. Isang gabi, isang bata mula sa baryo ang nawala sa kagubatan. Sinabi ng mga nakakita, may nakita silang anino na tila gumagabay sa batang iyon. Ngunit nang dumating ang mga taga-baryo upang hanapin siya, wala silang nakita kundi ang mga yapak na naglaho sa gitna ng dilim. Muling nagbalik ang takot sa puso ng mga tao, kasabay ng tanong. Sino ba talaga ang batang kinakasama? At hanggang kailan magpapatuloy ang kanyang paghahanap? Sa bawat gabi na lumilipas, lumalalim ang misteryo sa paligid ng batang kinakasama. Ang mga naglakas loob na magtanong ay nawawala o nababalot ng matinding takot. May mga kwento ng mga naglalakad sa dilim na biglang napapansin ang malamig na hangin na dumadaan sa kanilang paligid. Naririnig ang mga bulong ng batang naghahanap ng kasama, na para bang hindi kailanman titigil sa paglalakbay. Isang gabi, may isang matandang albularyo ang dumating sa baryo. Bitbit niya ang mga lumang anting-anting at dasal na matagal nang naipasa sa kanilang lahi. Sinabi niya na ang tanging paraan upang mapatahimik ang batang kinakasama ay ang pagkakaroon ng tunay na pag-unawa at pag-ibig mula sa mga taong nagmamalasakit. Kailangan ng isang puso na dalisay at walang takot upang tuluyang makalaya ang kaluluwa ng batang iyon. Ngunit babala niya, ang landas na ito ay mapanganib at puno ng pagsubok. Ang kwento ay magpapatuloy sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag at dilim, ng takot at pag-asa. Ang mga taga-baryo ay nagtipon-tipon sa simbahan, naghanda para sa ritual na magpapalaya sa batang kinakasama. Siya, ang matandang albularyo, ay nagsimulang magdasal ng taimtim habang hawak ang mga anting-anting. Habang naglalakad siya sa paligid ng simbahan, unti-unting naramdaman ng lahat ang paglamig ng hangin. Biglang sumilip mula sa mga anino ang anyo ng batang lalaki, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Hindi ito ang dating batang kilala nila, ang anyo niya ay halo ng kalungkutan at galit. Lumapit siya sa mga tao, humihingi ng pag-unawa at tulong. Sabay-sabay na nagdasal ang mga tao, pinupuno ng pag-asa ang bawat salita. Sa pagdaan ng ilang minuto, unti-unting napalibutan ng liwanag ang batang anino. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa takot at lungkot, naging payapa at mapayapa. Bago tuluyang mawala, nag-iwan siya ng isang paalala. Ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang sa puso ng mga nagmamahal. At sa gabing iyon, tahimik na nawala ang batang kinakasama, nagbigay ng kapayapaan sa baryo na matagal nang nilamon ng takot. Sa bawat gabi na lumilipas, lumalalim ang misteryo sa paligid ng batang kinakasama. Ang mga naglakas loob na magtanong ay nawawala o nababalot ng matinding takot. May mga kwento ng mga naglalakad sa dilim na biglang napapansin ang malamig na hangin na dumadaan sa kanilang paligid. Naririnig ang mga bulong ng batang naghahanap ng kasama, na para bang hindi kailanman titigil sa paglalakbay. Isang gabi, may isang matandang albularyo ang dumating sa baryo. Bitbit niya ang mga lumang anting-anting at dasal na matagal nang naipasa sa kanilang lahi. Sinabi niya na ang tanging paraan upang mapatahimik ang batang kinakasama ay ang pagkakaroon ng tunay na pag-unawa at pag-ibig mula sa mga taong nagmamalasakit. Kailangan ng isang puso na dalisay at walang takot upang tuluyang makalaya ang kaluluwa ng batang iyon. Ngunit babala niya, ang landas na ito ay mapanganib at puno ng pagsubok. Ang kwento ay magpapatuloy sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag at dilim, ng takot at pag-asa. Ang mga taga-baryo ay nagtipon-tipon sa simbahan, naghanda para sa ritual na magpapalaya sa batang kinakasama. Siya, ang matandang albularyo, ay nagsimulang magdasal ng taimtim habang hawak ang mga anting-anting. Habang naglalakad siya sa paligid ng simbahan,
unti-unting naramdaman ng lahat ang paglamig ng hangin. Biglang sumilip mula sa mga anino ang anyo ng batang lalaki, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Hindi ito ang dating batang kilala nila, ang anyo niya ay halo ng kalungkutan at galit. Lumapit siya sa mga tao, humihingi ng pag-unawa at tulong. Sabay-sabay na nagdasal ang mga tao, pinupuno ng pag-asa ang bawat salita. Sa pagdaan ng ilang minuto, unti-unting napalibutan ng liwanag ang batang anino. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa takot at lungkot, naging payapa at mapayapa. Bago tuluyang mawala, nag-iwan siya ng isang paalala. Ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang sa puso ng mga nagmamahal. At sa gabing iyon, tahimik na nawala ang batang kinakasama, nagbigay ng kapayapaan sa baryo na matagal nang nilamon ng takot. Ngunit kahit na nawala ang anino ng batang kinakasama, nanatili ang alaala niya sa puso ng mga taga-baryo. Marami ang nagkwento ng mga panaginip kung saan siya ay naglalaro sa liwanag, malaya at masaya. May mga gabing tahimik ang kagubatan, ngunit may mga sandaling ang hangin ay humahaplos pa rin sa balat na tila paalala ng kanyang presensya. Ang mga matatanda ay nagtuturo sa mga bata na maging matapang at may pagmamahal, sapagkat iyon ang susi sa pagharap sa mga takot sa buhay. Ang kwento ng batang kinakasama ay naging bahagi ng kanilang kultura, isang paalala na kahit sa dilim, may pag-asa at liwanag na naghihintay. At sa bawat gabi, sa bawat hangin na dumadaan sa baryo, ang mga tao ay tahimik na nagdarasal, para sa kapayapaan ng kaluluwa na minsang naglakbay sa gitna ng dilim. Ito ang kwento ng batang kinakasama, isang alamat na patuloy na nagbibigay babala at pag-asa sa mga puso ng mga naniniwala. Ngunit may mga panahon pa rin na ang katahimikan ay nababalot ng misteryo. May mga pagkakataon na sa gilid ng kagubatan, may mga naglalakad na nakaririnig ng mga maliliit na yapak na sumusunod sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang hangin ay bumubulong ng pangalan ng batang kinakasama. Sinasabing hindi siya ganap na nawala, bagkus ay nananatili sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Naghahanap pa rin siya ng kasama, ng taong magpapalaya sa kanya mula sa walang katapusang paglalakbay. Ang mga matatanda ay nagsasabi na kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag kang matakot. Dahil ang kanyang hiling ay isang kaibigan, isang ilaw sa dilim na magbibigay ng pag-asa. At kung ikaw ay maging matapang, maaaring ikaw ang susunod na magdala ng liwanag sa kanyang mundo. Ang kwento ng batang kinakasama ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi pati na rin sa pag-asa at pagmamahal na kayang magbago ng kahit ang pinakamadilim na kaluluwa. Sa bawat pagdaan ng gabi, may mga nagsisikap na pakinggan ang mga bulong ng hangin, umaasang marinig ang tawag ng batang kinakasama. Maraming nagdadala ng kandila at dasal, dumadayo sa mga lugar kung saan unang nakita ang batang iyon. Sila ay nagbubukas ng puso, naghahanap ng kapayapaan para sa isang kaluluwang matagal nang naipit. Sa kabila ng dilim, unti-unting sumisiklab ang pag-asa sa puso ng mga tao. Ang alamat ng batang kinakasama ay naging paalala na sa kabila ng mga lihim at takot, may liwanag na naghihintay sa mga matapang na maglakbay. At sa bawat kwento na isinasalaysay, ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay kasama ng mga bituin, patuloy na naghahanap ng tunay na kapayapaan. Hanggang sa dumating ang araw na ang lahat ay magkakaroon ng katapusan, at ang batang kinakasama ay tuluyang makalaya mula sa kanyang sumpa. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalalim ang koneksyon ng mga tao sa kwento ng batang kinakasama. May mga nagsisimulang mag-organisa ng mga pagtitipon tuwing gabi upang sabay-sabay na magdasal at magbigay liwanag sa lugar na iyon. Sa gitna ng madilim na kagubatan, ang mga kandila ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagmamahal na naghahanap ng kalayaan. Minsan, may mga nakarinig ng mahinang tawag ng bata, ngunit hindi ito nagdulot ng takot kundi ng pagkalinga. Unti-unti, ang bayan ay naging isang komunidad ng tapang at pananalig. Ang bawat kwento, bawat bulong, ay nagiging bahagi ng kanilang lakas upang harapin ang mga dilim ng buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, ang batang kinakasama ay patuloy na naglalakbay, hindi na bilang sumpa, kundi bilang gabay ng mga naghahanap ng liwanag. Ang kanyang kwento ay naging paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may pag-asa na nag-aantay sa atin sa dulo ng dilim. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga tao sa baryo ay nagiging mas matatag at puno ng pag-asa. Ang takot na dati nilang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng lakas at tapang. Ang alamat ng batang kinakasama ay hindi na lamang kwento ng pangamba, kundi kwento ng pagbabago at pagtanggap.
Marami ang natutong pahalagahan ang kahalagahan ng pagkakaibigan at pagmamahal sa pagharap sa mga pagsubok. At kahit pa may mga gabi na muling maririnig ang mahihinang bulong sa hangin, ang mga tao ay handang harapin ito ng may bukas na puso. Ang batang kinakasama ay naging simbolo ng pag-asa, na kahit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay laging naghihintay. Ito ang kwento ng batang kinakasama, isang kwento ng takot, pag-asa, at ang walang hanggang paghahanap para sa kapayapaan. At habang patuloy ang pag-ikot ng panahon, ang pangalan ng batang kinakasama ay naging bahagi na ng kasaysayan ng baryo. Ang kanyang kwento ay itinuro sa mga bata bilang aral ng tapang at pagmamahal. Sa bawat henerasyon, ang alamat ay muling binubuhay upang ipaalala na may mga bagay na higit pa sa ating nakikita. Maraming dumadalaw sa baryo upang marinig ang kwento at maramdaman ang mahiwagang presensya ng batang iyon. At sa bawat pagdaan ng gabi, ang mga bituin sa langit ay tila kumikislap bilang paalala ng kanyang diwa. Ang batang kinakasama ay hindi na lamang isang anino sa dilim, kundi isang ilaw na gumagabay sa mga nawawala. Hanggang sa dumating ang araw na ang kanyang kaluluwa ay ganap ng makakamit ang kapayapaan, ang kanyang kwento ay mananatili sa puso ng bawat isa. At sa paglipas ng mga taon, ang baryo ay naging isang lugar ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang mga tao ay nagsimulang ipagdiwang ang alaala ng batang kinakasama sa pamamagitan ng isang taunang pagdiriwang ng liwanag. Sa gabing iyon, nagsisindi sila ng mga kandila sa paligid ng kagubatan bilang simbolo ng pag-asa at pagbabalik ng kapayapaan. Maraming dumadalo mula sa iba't ibang lugar upang marinig ang kwento at damhin ang espesyal na koneksyon ng baryo sa batang iyon. Ang mga matatanda ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, habang ang mga bata ay nakikinig ng may pagkamangha at paghanga. Sa bawat kandilang sumisindi, nararamdaman ang init ng pagmamahal na siyang nagpalaya sa batang kinakasama. At sa kabila ng dilim ng gabi, ang liwanag ng kanilang mga puso ay nagsisilbing gabay, nagpapaalala na sa kahit anong unos, ang pag-asa ay laging buhay. Sa bawat taon na lumilipas, ang kwento ng batang kinakasama ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga puso ng lahat. Marami na ang natutong humarap sa sariling mga takot dahil sa kanyang alamat. Ang baryo ay naging simbolo ng katatagan, pagmamahal at pananampalataya. At kahit sa mga panahon na bumabalot ang dilim, ang mga tao ay naniniwala na ang liwanag na nagmula sa batang iyon ay hindi kailanman mamamatay. Sapagkat ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, isang pusong handang magmahal at magpatawad. Ang batang kinakasama ay naging alaala ng pag-asa, na patuloy na naglalakbay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga alaala. At habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay, nagdadala ng liwanag sa bawat madilim na sulok ng mundo. At sa bawat pagsapit ng gabi, ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga punong kahoy, nagdadala ng malamig ngunit mahinahong paalala. Parang bulong ng batang kinakasama na nagsasabi na siya ay narito pa rin, kasama nila sa bawat hakbang ng buhay. Ang kanyang presensya ay hindi na isang sumpa kundi isang biyaya, isang paalala na ang pagmamahal at pag-asa ay mas malakas kaysa sa kahit anong dilim. Kahit na hindi siya makita, maririnig ang kanyang tinig sa hangin, isang tinig na puno ng kapayapaan at pasasalamat. At habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa langit, ang kanyang kwento ay mananatiling buhay, naglalakbay mula sa puso ng isang baryo hanggang sa puso ng sinumang handang makinig. Ito ang kwento ng batang kinakasama, isang kwento ng takot, paglaya, at walang hanggang pag-ibig na patuloy na nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may mga sandali pa rin na ang anino ng nakaraan ay muling bumabalik. Minsan, sa mga gabi ng malalakas na bagyo, may mga tao pa rin ang nakaririnig ng mahihinang yapak at bulong sa hangin. Sinasabing ito ang paalala mula sa batang kinakasama, na ang tunay na kalayaan ay isang patuloy na laban. Na kahit gaano kalayo ang narating ng isang kaluluwa, ang alaala ng nakaraan ay hindi ganap na nawawala. Ngunit sa halip na takot, ang mga tao ngayon ay tumitingin sa mga bulong na iyon bilang paanyaya sa pag-ibig at pag-asa. Dahil sa kwento ng batang kinakasama, natutunan nilang harapin ang dilim ng may tapang at pananampalataya. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang kanyang diwa ay nananatiling buhay, isang ilaw na patuloy na gumagabay sa mga nawawala at naghahanap. Sa bawat paghinga ng hangin, dala nito ang kwento ng batang kinakasama, isang kwento na hindi nagtatapos.
Ang kanyang alaala ay parang isang apoy na patuloy na nagliliyab sa puso ng mga tao, nagbibigay init sa gitna ng lamig ng gabi. Maraming naglakbay patungo sa baryo, naghahanap ng sagot, ng liwanag na hatid ng kanyang kwento. Ang mga tanong ay hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa at pagbabago. Sa bawat hakbang sa madilim na kagubatan, nadarama ang presensya niya, hindi bilang isang anino ng takot, kundi bilang isang gabay. Isang gabay na nagtuturo na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay sa mga handang maglakbay ng may tapang. At sa dulo ng kwento, ang batang kinakasama ay hindi na lamang alamat, siya ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig at katatagan ng puso ng tao. At sa pagtahak ng mga bagong henerasyon sa landas ng buhay, dala nila ang mga aral ng batang kinakasama. Hindi na lamang ito isang kwento ng takot, kundi isang paalala na ang bawat isa ay may kakayahang magdala ng liwanag sa dilim. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbubukas ng mga puso, nagbibigay lakas sa mga nangangailangan. Sa bawat pag-ikot ng mundo, ang kanyang diwa ay nananatiling buhay, gumagabay sa mga naghahanap ng pag-asa. Kahit kailan, sa kabila ng unos at dilim, ang batang kinakasama ay patuloy na magiging ilaw ng mga nawawala. At habang ang buwan at mga bituin ay sumisilip sa gabi, ang kanyang kwento ay isa sa laysay, magpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, may pag-asa at pagmamahal na naghihintay. Sa mga gabing tahimik, kapag ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon, maririnig pa rin ang bulong ng batang kinakasama. Isang paanyaya para sa lahat na huwag matakot sa dilim, sapagkat ang liwanag ay palaging nandyan, naghihintay lamang na tanggapin. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing gabay sa mga nawawala, paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso. At kahit na ang kanyang anyo ay hindi na makita, ang kanyang presensya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Sa bawat tibok ng puso ng mga tao, sa bawat dasal at pag-asa, ang batang kinakasama ay buhay, isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang walang hanggang kwento, isang kwento ng takot, lakas, at pag-ibig na patuloy na nagliliwanag sa madilim na mundo. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ng batang kinakasama ay naging bahagi na ng mga alamat ng buong rehiyon. Marami na ang naglakbay upang marinig at maramdaman ang kanyang presensya, dala ang pag-asa at pananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagturo sa kanila na sa bawat dilim, may ilaw na nagmumula sa tapang at pagmamahal. Sa bawat pag-ikot ng mundo, ang alaala ng batang kinakasama ay nananatiling buhay, nagiging inspirasyon sa bawat puso. At kahit na ang kanyang kwento ay nagsimula sa takot, natapos ito sa liwanag ng pag-asa. Ang batang kinakasama ay hindi na isang sumpa, kundi isang biyaya na nagdala ng kapayapaan sa mga lugar na dati ay nilamon ng dilim. At sa bawat paghinga ng hangin, ang kanyang pangalan ay patuloy na bumubulong, isang awit ng kalayaan at pagmamahal na walang hanggan. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may mga pagkakataon pa rin na ang mga matatanda ay nagbabalik tanaw sa mga araw ng takot. Sinasabing sa mga sandali ng katahimikan, parang naririnig nila ang mahinang tawa ng batang kinakasama na naglalaro sa hangin. Ito ay paalala na ang kanyang diwa ay patuloy na gumagala, naghahanap ng mga puso na handang magmahal at magpatawad. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang kwento niya ay muling isinasalaysay, isang kwento ng lakas, pag-asa, at walang hanggang pagmamahal. Sa huli, ang batang kinakasama ay naging simbolo ng pagbabago, na kahit sa pinakamadilim na yugto, may liwanag na nagmumula sa puso ng tao. Ang kanyang alaala ay mananatiling buhay, naglalakbay sa bawat sulok ng mundo, nagdadala ng kapayapaan sa mga pusong naglalakbay pa rin sa dilim. At sa bawat bagong umaga, ang kanyang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay higit pa sa anumang takot at sumpa. Sa bawat hakbang ng mga bagong henerasyon, dala nila ang mga aral na iniwan ng batang kinakasama. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang alamat ng nakaraan, kundi isang gabay para sa kinabukasan. Sa mga mata ng mga bata, may liwanag na sumisilay, liwanag na nagmumula sa tapang at pagmamahal. Ang mga tao ay natutong yakapin ang kanilang mga takot at harapin ang mga ito ng may bukas na puso. At kahit na ang dilim ay patuloy na sumusubok sa kanila, nananatili silang matatag, dala ang pag-asa na natutunan mula sa batang iyon. Ang batang kinakasama ay naging simbolo ng lakas na nagmumula sa pagkakaibigan, pag-unawa at walang hanggang pag-ibig. At habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa langit, ang kanyang kwento ay mananatiling buhay, isang ilaw na gabay sa mga nawawala sa dilim.
Sa bawat gabi na dumadaan, ang hangin ay dumarampi sa mga punong kahoy, parang may mga lihim na ipinapasa mula sa batang kinakasama. Ito ay paalala sa mga tao na ang kanyang diwa ay buhay pa rin, patuloy na nagbabantay at nagmamahal. Hindi siya isang anino na dapat katakutan, kundi isang ilaw na nagbibigay gabay sa mga naliligaw. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, nag-ugnay ng mga puso sa pag-asa at tapang. At sa bawat pagsikat ng araw, dala nito ang pangakong kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na palaging sasamahan ang mga naglalakbay. Ang batang kinakasama ay patuloy na naglalakbay sa hangin, isang kwento na hindi kailanman magwawakas, isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. At habang ang mundo ay patuloy na umiikot, ang kwento ng batang kinakasama ay patuloy na isinasalaysay sa bawat tahanan at paligid. Ang mga tao ay nagbubuklod sa kanilang paniniwala na sa kabila ng lahat ng dilim, ang pagmamahal ay laging mananaig. Minsan, sa mga malamlam na gabi, may mga nakaririnig ng malumanay na halakhak, isang paalala na ang batang iyon ay naroroon, kasama pa rin sa bawat hakbang ng buhay. Ang kanyang kwento ay nagiging inspirasyon para sa mga naghahanap ng liwanag sa gitna ng unos. At kahit saan man sila mapadpad, dala nila ang aral na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na handang magmahal at magpatawad. Sa ganitong paraan, ang batang kinakasama ay nananatiling buhay, isang ilaw sa dilim, isang kwento ng walang hanggang pag-asa. At sa mga sandaling tahimik ang paligid, maririnig mo ang mga himig ng hangin na tila kumakanta ng kanyang pangalan. Ito ay paalala na ang batang kinakasama ay hindi kailanman nag-iisa, kasama niya ang mga puso ng mga tao na patuloy na nagmamahal. Ang kanyang kwento ay naging tulay ng pag-unawa at pagkakaisa sa baryo at sa buong paligid. Sa bawat hininga ng hangin, may dalang liwanag at kapayapaan, hatid ng kanyang diwa na patuloy na gumagabay. Kahit anong unos ang dumating, ang kanyang alaala ay mananatiling matatag, isang paalala ng lakas ng pag-ibig at pag-asa. At sa pagtatapos ng bawat araw, ang kwento ng batang kinakasama ay muling isasalaysay, pinapalaganap ang liwanag sa madilim na mundo. Sa bawat bagong umaga, ang liwanag ng araw ay sumasalubong sa baryo, nagdadala ng bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagtitipon-tipon upang alalahanin ang batang kinakasama, hindi bilang isang kwento ng takot, kundi bilang isang paalala ng pag-ibig at tapang. Sa mga mata ng mga bata, nagliliwanag ang pangarap na puno ng katapangan at pagmamahal. Ang mga matatanda naman ay nagsisilbing gabay, nagtuturo ng mga aral mula sa kanilang mga karanasan at sa alamat ng batang iyon. Sa bawat sulok ng baryo, maririnig ang mga kwento na nag-ugnay sa kanila, nagpapalakas ng kanilang samahan at pananampalataya. Ang batang kinakasama ay naging bahagi ng kanilang buhay, isang ilaw na patuloy na nagliliwanag sa kanilang landas. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon, nag-aanyaya sa lahat na magtiwala sa lakas ng pag-ibig at pag-asa. Sa huling pagsapit ng gabi, tahimik na naninilaw ang mga bituin sa kalangitan. Ang hangin ay humahaplos sa mga puno, dala ang mga alaala ng batang kinakasama. Sa puso ng bawat tao sa baryo, naroon ang kapayapaan at pagmamahal na matagal na nilang hinintay. Hindi na siya isang anino ng takot, kundi isang liwanag na nagbigay saysay sa kanilang mga buhay. Ang kwento ng batang kinakasama ay naging paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may pag-asa at pag-ibig na hindi kailanman mawawala. At sa bawat paghinga ng hangin, sa bawat pagkislap ng mga bituin, ang kanyang diwa ay patuloy na naglalakbay, isang walang hanggang ilaw sa gitna ng dilim. Ito ang wakas ng kwento, ngunit ang alaala at aral ng batang kinakasama ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa, ngayon at magpakailanman.